Naano kasi ako, ang ganda ng poster. Kaya tinignan ko, ano itong pinanood ni Kyra? Ano ba si poster? Are You My Dear? Oo. Saan may dear? Ay, uy! Art. So, Christmas, hindi ba halata? Kasi hindi kami gawin ka-excited. Pero Christmas episode. Christmas episode. Oo nga pala. Take 2 Talks. Hi, this is Julia. And Kyra. And this is Take Take Two Two Talks. Wow, Christmas episode. Ayaw. Parang yung enthusiasm natin sa Halloween episode. Ano? Hindi ka to. Magkaiba. Totoo. Mas mataas yung sa Halloween. Oo. Ewan ko ba? Iba yung vibe ng Iba yung- Halloween pa rin. Halloween pa rin. Ililink ko agad. Meron agad na link papuntang Halloween. O yun na ito panoorin. Sure. Yun na lang. So, ano ba? So, ano ba? Should we talk about the Christmas movies na ba? O should we, Yung quick catch up. weekly catch up? Ano ba? Uy, wait lang. Kung viewer kayo ngayon at hindi, Spotify listener, makikita nyo, nag-iba na yung buhok ni Julia. Rebranding pa ulit. Pula na. Just in time for Christmas season. Ay, oo. Ba't pula? Hindi ka pa nagpupula, no? Nagpula na ako before pero hindi ganito kapula. More on parang burgundy yung dati. Okay. Bakit pula? Gusto ko lang siya, kasi gusto ko yung hair color ko nung yung burgundy dati. Tapos gusto ko siya ulitin. Hindi lang naging pareho, pero okay naman ako sa result. Okay. Pero maganda nga, bagay naman sa'yo. Thanks. Gusto ko Ayun. Ayun. Pakulay ka na. Ang Hindi, budol. actually, gusto ko nga talaga. Pero hindi yung dito sa roots. Yung, ayun, pika mo ba yung tawag doon? Basta yung sa ilalim lang. Tapos, Ombre? Hindi sa ilalim from the middle to the tip. Like yung ilalim ng Buhok? Yung Okay, ilalim ikaw ng mga tawag. buhok. Oo. So, anong tawag doon? Hindi ko alam. Basta ganun. Gusto ko lang ganun kasi ayoko nang mini-maintain yung roots. Hindi ko na nga ito inano eh. Hindi mo na. Oo. Pero, Kita ba? hindi halata. Maganda yung pagkakaano. Kasi Para black na yung roots ko, di ba? Hindi na inano. Pero okay lang naman siya. para siyang nag-blend. Ayun. So, ayun. Meron tinitignan ko na lang yung buhok ko. So, ayun. Ano bang ginawa mo? Ay, tapos, ano pa? Meron ka pang, marami nangyari sa buhay mo. Weekend pala. Ang dami Oo. kong ginawa ng weekend. Ano? Ano ba nangyari? Nanood ako ng Jurassic Sige, go. Park. Wow, yun yung inuna. Wala lang. Nanood ako ng Jurassic Park 3. Kahit na ano siya. Wow, part 3 yun eh. Hindi siya gusto ng tao actually. Pero, lagi ko siya pinapanood ng bata ako. Kaya, yan. Bakit daw ayaw ng tao? Hindi ko din alam. Pero parang yun yung list. Ang alam ko, yun yung parang list na unfavorable sa tao. Yun Kasi 3. hindi ko napanood yun, pati yung 2. As in, yung 1 lang. Yung 1 lang. Ayun. Tapos, andun si... Ewan ko yung artista na yan. Ano ba? Ayun. Yun ang Batangas ako mag-isa. Oo nga. Wala, ang saya. Ano yun na... What? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na mag-travel mag-isa? Ayun nga kasi parang mga back in 2021 ko pa nakikita yung mga free diving posts sa mga Facebook friends ko. Tapos nagsa-search ako tungkol doon kaso yun nga parang siguro like nasa loob pa ako ng shell ko kaya hindi ko siya magawa. Pero matagal ko siya gusto gawin. Tapos for the past few months nagche-check ako ng pages na nag-o-offer ng gano'n. Hindi ko lang siya natutuloy nung mga nakaraan kasi busy sa school. Lalo na nung nag-finals. Ayun, sakto may time na nung weekend. Wala lang ang saya. Parang accomplishment. Okay. Tapos, as in wala kang kasama talaga? May kasama ako pero hindi ko sila kilala. Doon ko lang sila nakilala na sa lugar na yon. Dude, wala. Saya. So, new friends din. Wow. Naging extrovert. Tsaka, may isa pang event na nangyari sa buhay mo. Yung birthday mo kahapon, ang dami. 24 na ako. Parang ano ko na yun.
At least nga, later ka pa naging 24 ako. 24 na ako nung kailan pa. Parang, tapos naisip ko tuloy, like, Nakita ko nga, nag-tweet ka na magta-25 ka na next oo, year. na parang naisip ko, hala, kalahati na ng 20s. Ayun nga eh. Parang, Ay, iniisip ko kalahati na ng 50 pagka, pagka 25. Ayun, so ikaw, ano ginawa mo nung... wala. Anong ginawa ko? Wala. Wala, nagnood lang din. Hindi ako social last- media nung nakaraan. Ano bang ginawa ko? Nanood ako ng May December. Alam mo yung May December? Nakikita ko siya. Hindi Maganda pa ba? siya available Kasi dito may sa Pilipinas. ano ko eh. Pero, Maganda ba? maganda. hindi ko kasi, for some reason na off ako kay, Julianne Moore. Bakit? Diba sinabi ko na yun? Sinabi ko na ba yun? Hindi pa Saan ko ba siya una napanood? Basta may pinanood ako movie niya dati, tapos simula noon hindi ko na siya treat. Bakit? Pag nakikita ko siya, naiinit ako. Dahil sa pangit yung ano niya o dahil sa character? Pangit yung arte niya o... Hindi ko na sure actually. At this point, hindi ko na sure. Pero yun. Mockingjay? Siguro doon. Saan mo ba siya? Doon sa una mong napanood kay Julianne Moore ba? Feel ko doon ako unang naano sa kanya. Sa Naging Mockingjay. aware? Ay, naging ayaw. I mean, both siguro. Bakit? Tapos napanood ko siya sa yung si Ryan Gosling tsaka si Emma Stone. Yung, tapos na doon si Crazy Stupid Love? yun. Tapos napanood ko pa, ayoko pa yung character niya doon. Kaya lalo ko nainis sa kanya. Okay. Pero, siguro may inis ka rin dito kasi hindi naman siya magandang Character din. So, ayun. Pero maganda siya mag-arte. I mean, like, yun naman talaga yung reputation niya eh. Like, diba? Sabagay. Veteran actress, ganun. Pero kasi yung tungkol sa May December is about yung real story siya na parang 30-year-old, 36-year-old woman na nagkaroon ng affair sa isang 13 years old na lalaki. Like, in real life, student teacher sila, pero dito sa movie, like, co-worker lang yata, or something ganun. Pero bata pa rin. Bata pa rin, ganun pa rin yung ages nila. Tapos, may mga kumuha talaga yung writer ng, mga dialogue na, sa interviews nila. Kasi naging lumaki yung issue na yun eh. Parang, sa People Yung ba yung nakulong Magazine, yung ganun. Nakulong yung okay. babae. Parang nabasa ko yung Si dati, yung Julianne story Moore. na yun. Talaga? Oo. Never ko siya, hindi ako Sino yung isang aware dito doon, ka-partner? Yung isang babae? Si Charles, si Natalie Portman. Okay. Ayun. Tapos si Natalie Portman, yung character niya is parang daw siya, nagre-research siya about kay Julianne Moore kasi mag-aarte siya as her sa isang movie. So, parang ganun. So, maganda siya. Tapos na siya eh, na-nominate din. May nominations din to sa Golden Globe. Nakikita ko nga na parang ang dami nga may gusto niyan. Then, Spider-Man Across the Spider-Verse, still good. Hindi ko pa rin napapanood yun. Hindi mo pa rin mapanood? Oo. Ito yun, di ba? Oo. Yung 2. Nuevo Olimpo, gays being heartbroken. Lagi no. Nothing Wala nang new. iba. Underwater, yun na nga. Tsaka yung Leave the World Behind pala. Nakita ko tinignan ko yun sa Letterboxd mo. Nakita mo yung review? Oo. Ayun. Maganda siya. Akalain mo kasi syempre, mga A-list actor, si Ethan Hawke, sino yun? Julia Roberts, si Mahershala Ali, and then si Kevin Bacon. Di ba mga parang, ano yung tawag dun? Household names. Tapos, isipin kasi maraming mga gano'n na parang medyo nagdadalawang isip ako. Kasi malay mo, ang pull lang niya is yung mga artista, pero yung story naman is hindi maganda. So, yun, okay naman. Maganda yung parang yung mystery niya. Pero yun nga lang yung ending is not very satisfactory. So, ayun lang naman nangyari sa akin. So, nakita ko pa yung naano kasi ako, ang ganda ng poster. Kaya tinignan ko, ano to pinanood ni Kyra? Ano ba this poster? Are You My Dear? Oo. Sa My Dear. Uy! Sa Christmas, hindi ba halata? Kasi hindi kami ka-excited. Pero Christmas episode. Christmas episode. Oo nga pala. Ang kamba. Alam mo sa TikTok na yun? Ay, hindi. Hindi. Hindi ako nag-TikTok pa rin. Hindi. Nakikita ko lang sa Twitter. Never ako nag-TikTok. Tapos... Talaga, in-expose yung yung ganun-ganun. Ay, hindi ba natin lumapost yun? Yung movie versus movie. Ang pangit ng selection ko. Wow. Sige. Pagkatapos...
ano ba? Ipopost natin after neto o before neto? Siguro pwede naman. Before? After? Ah. After neto? Sige, kahit ano. Parang napilitan Sige tayo. na, post na nga natin. Yung kasi na interview hindi na natin ginawa. Ayoko na. Huwag na natin balikan yun. At least na-try na natin lang. Oo. Ano lang yun, parang soft launch. Soft launch ba? Ano tawag doon? Episode 0. Anyway. So, pag-uusapan natin is yung mga movies na just elicits Christmas vibes. Kasi diba pag Christmas usually, parang you spend time with your family. Tapos nanonood kayo ng family Christmas movies. So, and then very wholesome. Oo. Yung mga wholesome movies lang papag-uusapan natin. Paano? Um, Pero yung gagawin namin actually is parang opposite siya. Family movie siya kasi it features families. Families. Pero hindi siya wholesome. Oo. So, basta baliktad siya. Home Alone, not here. So, kumbaga, yung typical family Christmas movies mo, eto, don't watch them with your family. Ganon. Okay. So, ano ba? So, where should we start? Kasi isang movie lang yung na-note ko eh. Ano ba gusto mo? Ikaw bahala. Ikaw Possession bahala. na lang? Sige. Sige. So, yung Possession, kung sa mga hindi nakakaalam, it's a... Akala ko eto muna, wait lang. First impressions, or like, parang assumptions lang. Akala ko French movie to. Ewan ko, yun lang yung naisip ko sa utak ko. And Possession is about a family na nag-go through ng divorce. Oo. Very, very in time for the Christmas holidays. Tapos, ano ba, parang explain to? Very infamous, meron siyang infamous scene na sa subway. Oo. Oo, Lagi yun. ko siya nakikita as a gif or like a screen capture. Well, parang ano siya, yung tatay kasi or yung lalaki, he came back from the war as a spy. Oo. Tapos, pagkabalik niya sa bahay niya, sabi nung babae na gusto na niya makipaghiwalay. And then parang parang hindi niya alam kung bakit yung lalaki. And then, nalaman niya na may affair pala yung babae. And then, you know, parang yun lang yung parang yung Yun yung Ano pinaka-ano eh. Oo. yun yung simula. Ewan ko, parang kung may explain pa ba yun. And then, May anak sila, si Yeah. Bob. si Bob, ang pangit ang Bob. Oo, yun nga. May nakita ako Letterboxd review. Ang pinakamalala daw is pinangalanan nilang Nilang Bob. Kasi parang sobrang ang tanda ng pangalan. Anyway, ano pa mo meron sa Possession? Akala mo, actually, ako rin, akala ko na magiging demonic siya. Ganon din yung iniisip ko. Kasi Possession eh. Although may mga nakikita akong jokes before na may alien something daw. Pero iniisip ko nga, baka may demonic something na nag-possess sa kanya kaya gusto niya makipaghiwalay, ganon. Sobrang mali. Sobrang mali na hindi siya... Sobrang ano lang talaga may isip mo, what the fuck? Oo, parang ganun talaga. Nung una nga rin, like, hindi na natin pinag-usapan yung plot. Pero, ano siya, parang nung una hindi ko alam kung nagugustuhan ko ba to. Oo, ako din talaga. Lalo na yung acting din nila, na parang, it's too Lalo much. si Heinrich. Si Henry. Oo, yung ganun affair. siya ng ganun. Na parang, Ano ba? What Lagi is inisip ko, this? ano ba to? Okay Is he naman to. pretending to be drunk? Ganun. Ewan ko. sabi ko parang may vibe siya ng It's So Bad It's Good movie. Oo. Lalo na kay Aunt Marge din. Yung Oo, parang, yun din. Ano Oo, yun? ang pangit ng acting nila. Oo, pangit ang acting nila doon. Parang, hindi ko maintindihan kung bakit to naging sikat. And then it's Tas parang regarded as classic really na, classic. Classic. So, ano nga, si Alan. Si Alan kasi siya Si sa Anna. Jurassic Park. Oo nga. si Mark. Sabi ko nga na parang familiar to. Na hindi ko maintindihan kung saan ko na nakita. Yung pala sa Jurassic Park. What? So, si Mark siya sa Possession. So, si Mark yung husband ka, tapos si Anna yung wife. So, syempre, parang tinatry niya i-figure out and nagbe-beg siya dun kay Anna na wag siyang iwan, ganito, ganyan. Tapos, si
Margie, yung best friend ni Ana. Ayaw nila sa isa't isa, ni Mark tsaka ni Margie. Pero tinry niya mag-ask ng help. Si Margie parang wala din alam. Diba, ganon. Tapos, sa bata talaga ako naawa dito. Sa totoo siya lang. Siya yung victim talaga dito. Tapos yun nga, so, nalaman ni Mark na si Heinrich yung kabet daw. Tapos parang over 1 year na nagsimula yung affair nila. Pero parang the plot thickened nung nalaman ni Mark na wala si Ana dun kay like ilang weeks na din hindi pumupunta dun sa hindi rin nakikita bahay ni Heinrich si Ana. So yun nga, parang isip siya saan nagpupunta yung asawa niya, ganon. So nag-hire siya ng investigator, ng private investigator. Yan. Pagkasundan. Ang pangit ng kinakabahan ako dun sa part na yun. Yung, kasi hindi ko alam obvious niya. Obvious niya. Tsaka hindi ko alam na private investigator siya. Hindi pumasok sa isip ko. So, parang anong ginagawin niya kay Ana? Bakit siya sinusundan? Pero sobrang obvious talaga nun. Parang kahit ako na, ano ba to? Tinitigil na talaga. Pangit talaga. Pangit siyang private investigator. Ayun. Tapos, yung sa acting din, parang iba siya sa isipin mo drama siya. Kung drama siya, ibang-iba siya sa other drama movies. Kasi, yung, di ba pinag-usapan natin to last, di ko lang kung anong episode yun, pero yung pag-acting in a movie is very subtle. Tapos dito, exaggerated, sobrang exaggerated. Parang pinapakita dito kung ano yung nararamdaman talaga nila. Hindi sila yung nagtatago ng emotions. So, hindi siya show, don't tell. Very showy siya. Kung ano. Showy. Parang kunyari, like, dun sa couch, nag-uusap si Ana tsaka si, pangalan nun? Si Mark. Nag-uusap sila sa couch. Tapos, yung ganun siya na ganun. Si Mark nakaganon lang. Tapos si Ana, sobrang pitik na pitik ganun. Parang sigaw na siya ng sigaw. And then may times din na nagsa-self-mutilate si Mark. Doon. Parang, tapos wala siyang emosyon habang nasa slice yung arm niya. No, parang, is this real? Di ko alam kung real ba yon or not. Or is this like a manifestation? Kung ano lang yung naiisip niya. Tapos pinapakita sa movie. Like, kung ano yung hurt niya sa loob ng puso niya. Ewan ko, ganun. So, ayun. Also, like, don't watch this with your family. Tsaka kung papanoodin mo siya, wag, tapos yun nga, tapos may kasama kang iba, lower mo yung volume. Grabe sigawan. Grabe sigawan. Alam mo, parang medyo natatrauma na ako. Parang tuwing, oh my God, paano naririnig to ni Mark, ni Bob? Lagi lang, nandun lang sa kabilang kwarto lang si Bob lagi, no? Sigawan ng parents, Tapos nanonood nga ako mag-isa kanina, tapos si mama, like, nandun lang. Tapos sabi niya, ano ba yan? Sigawan ng sigawan. Kasi grabe talaga. Parang buong movie, konti lang yung tahimik sila. Grabe sila. Tapos yun nga, yung infamous scene na nasa subway. Grabe yun, ang alam ko talaga. Ang haba. And then, nagkaroon daw ng parang mental breakdown yung actors after the shooting din. Siguro sobrang intense ng... Feel ko kahit ako sa ganung character. Yeah. And then, syempre, before like shooting a podcast episode, syempre nagtitingin din ako ng mga reviews and then yung mga analysis or what they think about the movie. Habang nanonood ako ng Possession, mga YouTube videos, hindi ko kaya, nahihilo ko. Ewan ko, may ibang feel talaga yung Possession. Nahirapan nga ako tapusin na siya Tapos feeling ko ang haba-haba niya kasi hindi ko alam, ang hirap niyang consume. Sabihin ba natin yung investigator, yung na-discover? Okay. So, this is a spoiler. Ayan. This is a spoiler. Yeah. Ayun, so sinundan nga nung investigator si Ana dun sa bago niyang parang apartment. Tapos nung nalaman niya address, tinawagan niya agad si Mark, shinare niya yung address, tapos na-check niya daw. Kaso pagdating niya dun, parang gumawa siya ng reason na part siya ng admin sa building, tapos check niya lang daw yung windows, ganon.
So yun, chinek niya yung windows ng mga kwarto. Then pagdating niya sa bathroom, may pinakitang bloody creature doon sa corner ng bathroom. Then sinaksak siya ng bottle, ng broken bottle of wine. Pinatay na siya ni ayun. Grabe yun, no? Parang, yung mga shots na ganun din, hindi siya nagka-cut away. Oo, pinapakita talaga yung nangyayari. Kaya, siguro mahihina kapag pinapanood mo to. Ayun yung unang reveal nung ka-affair niya. Oo. Which is sobrang kadiri talaga. Yeah. Hindi ko maisip kung... alam yung reason niya kung bakit na. Pero, grabe pa rin. Mm-mm. And then, di ba, nawala na yung private investigator. Dumating yung katrabaho niya, which, di ba may reveal na parang may relationship silang dalawa. Yung isang lalaki, tas yung isang lalaki na pumunta rin doon. Okay, kasi sila yung magkasama sila. Like, may gay relationship sila together. Wala lang. Parang, okay. Okay. Yun lang. Nakakainis yun. Kasi ang tanga niya, nagalit siya agad eh. Wow. Dapat kunyari, lang, no, parang chill lang muna. Nakisakay muna siya. Kasi okay yun pa si okay pa si Ana sa kanya nung time. Pinakita na sa kanya. Oo. Parang, nga, tama. Sige. Parang, bye. Sayang. Umalis ka muna. Agad siya ng baril eh. Emmanuel! Yan siya, sugat siya. Pero kadiri talaga. Kadiri yung pag naisip ko, yung creature na Oo nga, kadiri. Saan ba yun? Sino yung... Nakalimutan ko sino yung gumawa nun. Siya rin ba yung gumawa ng creature sa Thing o sa E.T.? Hindi ko alam. Siguro, something may doon. ganung nga. Oo, basta. Ang kadiri niya. And then, like, yung may mga fluids siya na parang white and then red fluids. Na lumabas din kay Ana dun sa subway Okay, oo. scene. Parang, oh God. No. Kadiri. Tapos, ang slimy niya, wala lang. Hindi ko talaga ma-imagine paano niya sa stomach yun. And then, oo nga eh. Tapos, yung din, yung part na yung vinidyohan ni Mark si Ana habang ballet. Oo, parang nakakatakot siya yun actually. Yung pinaka-nakakatakot na part natakot, sa akin. tsaka yung scene na nag-aaway sila ni Mark sa apartment nila. Tapos nakatingin siya sa camera. Tapos umiti siya. Nakakatakot siya. Yun talaga, na parang parang kailangan ko yatang medyo umiwas ng tingin doon kasi nakatingin siya sa camera. Siya. Oo, nakakatakot. Pero yun nga, yung sa ballet. Yung nag-eye contact din siya sa camera. Tapos may sinasabi siya, fate and chance are sisters, gano'n. Yun lang hindi ko maintindihan. Ako din. Hindi ko din magets yun. Kasi may mga parang nagsabi, si fate and chance daw is yung si Helen. Okay. Like, silang dalawa daw yun, fate and chance. And then yung sa... sino yung fate? Si yun Helen. Hindi. Kasi yun yung need daw protektahan yung faith, di ba? Yun lang hindi ko maintindihan masyado. Ako din. And then hindi ko lang sure kung matutuloy. I mean, ma-rewatch ko pa. Ako hindi. Hindi na. Ayoko na. Wala akong balak talaga. Ayun. Ewan ko. Tapos yung actions ni Mark after niya malaman, parang yun din. Hindi ko rin maintindihan kung yung mga actions nila. Like yung kay Mark, na bakit niya tinulungan pa hindi ko talaga siguro may love pa rin. Ayun nga, inisip ko ganun ka. Ayun, inisip ko ganito pa yung toxic relationship talaga. So, sila yung epitome of toxic relationship. Ay, nako. Christmas is about, loving. Giving love. Anyway. Sobrang pinag-isipan mo pa rin. As in, Tapos pinakita mo yung action na yung intercourse ng pero it's not as bad as I thought. Pero kaniri pa rin kasi hindi ko talaga buti hindi siya na doon yung like super slimy na pero still pero gusto niya pa rin. And then like yung ending din na si Mark is siya yung pinakita na siya yung naging clone. Hindi ko lang naintindihan kung bakit din. Kung bakit siya? Kung bakit
ano nangyari doon sa buong ending na yun? Ewan ko, di ko Ay, maintindihan. tsaka yung ending na ano, di ba, yung socks. What? Ipinakita yung pink socks. What? Hindi ko na-miss ko yun. Sino yung may pink socks? Di ba sa umpisa, yung minention is he na si wearing, still, ah. wear pink socks. Tapos sa huli, pinakita na siya yung naka-pink socks na yun. Yung Sino? nagtanong na yun. Yung nakasalamin. Hindi ko na maalala. Pinakita yun parang inangat niya yung pants niya, tapos naka-pink socks siya. Ano nga ba meron sa pink socks? Hindi ko din alam Parang yun yung ano niya kasi ini-investiga. Ay, baka ano na din siya, clone? Actually, hindi ko na maalala. Do I Baka need to clone? rewatch this? No, Oh my wag na. God. Baka Parang gusto baka ko ganun na din maintindihan. siya. Hindi ko alam. And then, kumawa nga yun sa Si Bob. pinaka-ending na si Bob talaga. Oh, don't open it. Don't open! Don't open! Tapos, Oh, talaga. nakakatakot yung part na yun. Tapos, Iniisip ko, yung mga ganong type ng movie, like yung sa Shining, like, hindi ba Danny. natatrauma yung mga bata sa mga ganong, parang wala namang nangyari Pag nasa masyado ganong kay movie Bob. sila. Like yung artista sa na Bob. bagay. Pero, Diba? Siguro wala naman siya doon nung nag-aaway talaga. Kasi iniisip ko, parang baka wala naman siya doon sa set na yun. na ano lang ako, wala lang, pag naiisip ko, sana okay lang sila. Oo. Okay. Okay, so that's our discussion with possession. Tignan mo, Di-discuss pa tayo naka-note dun. pa yung what the fuck. Totoo. Ano ito? Ito. Meron pa pala. Saan ito? Possession of a person in a relationship. Ngayon ko lang naalala yung mga sinulat ko Parang dito. yung you will do all things para Just to doon. have them with Oo. you. Kasi si Mark kahit na Oo, kahit nalaman niya ng parang gusto niya pa rin ikaw yung wife ko, Oo. ganun. So, it's not a Siguro. possession na demonic kind, possession of a person. So, kasi nga, Christmas is about loving daw. No. Watch at your own risk. Possession. Okay. Next Ano? movie that we'll Ikaw. talk about is, ito. Ito na lang pagkakasunod-sunod. Christmas Evil. Nung 80s ba to? 60s? 80s din. 80s. I've never heard of this movie ever. Ako din, nung sinabi mo lang. Oo. So, Nakita ko lang din kasi ito sa isang podcast. Kung alam niyo yung, ano yun? Dead Meat podcast. Ay, Like, kasi ano sila, mga horror movies yung pinag-uusapan nila. And then, na-mention lang last, nung sobrang saglit is yung Christmas Evil. Yung character na nagda-dress up as Santa. And parang, very love niya si Santa kasi. oo nga eh. And then, parang, yun, he's dressing up as Santa and then parang nagpapatay siya ng mga naughty people. Oo. And parang in-impersonate niya talaga. Tas sa mga good na Good may na mga rewards, bata, may mga gifts. Oo. And then sa mga mostly adults is parang punishment. may oo. punishment. Kasi naughty. Naughty sila. So, parang siyang, ano nga daw, may ano siya? DID ba? Or, Meron ba? Sabi hindi, doon? parang ano lang. Hindi Sabi ko lang sure ng kung mga tao. in-speculate na baka ganun. Baka nga. Kasi may mental illness talaga siya. Like, that's for sure. Oo, kasi who would do that? Who would do that? Sane person. Oo. And then, what? Kasi, like, nung childhood niya kasi, nagsimula ba nung childhood niya? Parang, doon siya nagkaroon ng fixation kay Santa. Kay Santa. Bakit kaya, no? Ang weird na magka-fixation. Siguro sa trauma, gano'ng kalala, tapos na ano niya na, embody, charot. Ewan. Baka gusto niya din gawin. Joke lang. Yun nga eh, nanay niya yun. Kasi, alam niyo yung kanta na I Saw Mommy Kissing Santa Claus, parang ganun. And then this movie, nangyari talaga yun, pero hindi lang sa lips. Ayun, nangyari niya yun, nakita niya yun through the ladder, the stairs, parang ganun. Nakita niya na si Santa Claus, which is Yung dad his niya, di ba? dad. Oo. Oo naman. Dad naman niya yun, pero nasa isip niya si Santa Claus kasi naniniwala talaga Naka-dress siya. up kasi na Santa. Oo, yun. Naka-dress up ng Santa nung Christmas time. And then, hanggang sa tumanda na lang siya and very obsessed siya sa giving toys to the children and having quality toys. Yun.
Ganon. Oh, like, pati sa hospital, nagbibigay siya ng, keme-keme. Mm-hmm. And then, ano ba yun? Sino ba yung mga... and then, nag-go on a rampage, kinda, siya. Or nag-seek siya ng revenge sa mga adults na who doesn't care as much about Christmas as him. Parang ganun. Parang, medyo corrupt. Kasi ano siya nagtatrabaho siya sa isang toy company. And then, yung parang yung toy company is not really giving toys na parang, na deserve ng children siguro. Parang ganun. Parang pinapakita ng company na yon sa mga commercial nila na parang they're giving back sa mga children hospitals. Parang ganun. Pero in reality, hindi naman talaga. Or it's not as much. What is happening? What is happening? Hindi naman. Nagre-record pa rin. Okay. Kinabahan ako. Kala ko nag-stop yung recording. Okay. Ayun. Tapos yung ang tawag doon? Yung brother niya, ano bang... Yung brother niya, doon siya nag-run for, hindi man help, pero doon siya pumunta nung parang hinahabol na siya nung mga tao sa kabaliwan niya. So, walang galing kabaliwan. Pero spoiler na pala. Ay, sorry. Spoiler na pala. Okay, spoiler section. Tapos yung yung lumilipad yung van niya. Kasi parang yung sleigh nga, yun yung sleigh niya, 'di ba? So, hindi parang daw nasa point of view na lang ata ng ni main character na ganun yung nangyayari. Kasi imagine, parang si isip na lang niya. Kasi hindi man talaga yun lilipad. So, may nakita nga ako nagsabi, parang, daw, it's the Joker but Santa. Oo nga. It's, parang, akala ko nung una, he really goes in a rampage na parang patay lang siya ng patay. Pero actually, hindi. Meron lang siyang part doon na nagpapatay siya. Pero mas binigyang time yung kung sino siya or kung ano yung naiisip niya sa yun nga, parang Joker. Tapos nga daw, basta napanood ko, yung like years before pa na sumikat yung Halloween, yung slasher, naisip na nung director yung concept nitong what if slasher pero with Santa Claus. Kaso ginawa lang siya nung after na nag-click nung Halloween. So parang slasher. Pero siguro kasi nakita ng mga producers or ng studios na tapos yun nga, ang laki ng budget niya. Malaki? Like, $850,000. Tapos 80s pa to. So, syempre, mas malaki pa yun. Malaki na daw yun. Oo. For kasi indie movie siya eh. Tapos, okay. So, ang laki ng budget talaga. Tapos, siya, like, yung director, siya, dating, porn director daw. Before niya ginawa to. Okay. Parang nangyari yung parang yung Santa Claus. Kaya nga I guess. Ayun. Okay. Pero yun nga, pero si nga daw, yung actor, parang yun na ata yung last na, or if ever na meron pang iba, hindi na ganun ka, like, nakilala talaga. Pero nga daw, ang galing nga daw niya Talaga? Ang galing daw ng portrayal niya kasi makikita mo yung pag-shift nga na yung pag-shift niya nung siya, tapos crazy siya. Sabi nga nila, may nakita ko sa Letterboxd na tatay daw to ni, sino yun? Ay, oo, nakita ko yun. Kasi hindi ko din kilala eh. Tatay ni, isang singer yun eh. Fiona Apple? Hindi ko siya kilala. Parang, ayun na. Hindi ko din siya kilala. Pero nakita ko, ganun. Ayun lang. Share ko lang kung sinong nakakakilala kay Fiona Apple. Wala akong masyadong... Ayun nga, siguro parang, kinda slasher na Santa lang. Santa na may siya. psychological rin. So, if interested kayo sa Halloween with Christmas vibes. Napanood mo ba yung Krampus? Hindi. Ako rin eh. Ano yun? Ano siya parang... Is it like parang related kay Santa Claus? Like the lore of Santa Claus? Parang twin ba niya yun? Or parang, basta... Evil twin? Siguro evil twin. Pero, siya, siya yung pumupunta pag naughty ka.
Tapos parang siguro pinapatay ka or something, gano'n. Basta Okay. gano'n yung Krampus. Pero, ayun. Hindi ko pa rin napapanood eh. Alam yun. Marami, parang ano nga rin to eh, parang feel na, alam mo yung mga, parang parody Halloween, na parang Blood and Honey. Alam mo yung Blood and Honey? Oo, nakita. Parang Pero ganun hindi ko lang yung pinanood. feel. Ako rin eh. Pangit daw eh. Sino man? Kasi naman. Mukha namang pangit. Oo, mukha naman talaga pangit. Ay, naku. Pero naging ano lang siya, naging meme. Kasi like, what? We did the poo Oo. in a slasher Kaya nga eh. movie. Pero ano lang nga daw talaga. Pangit talaga. So, ano pa yung mga ni-notes mo? Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang siya actually. Okay. Nasabi Okay. na. Next, movie naman. Ano pang movie? Next, we have Rosemary's Baby. So, yung Rosemary's Baby kasi may husband and wife na magmo-move sila sa apartment. Hindi ko alam bakit nagtuloy pa sila lumipat doon kasi may history of like something sinister na may murder, keme-keme doon sa building na yun tsaka doon sa room specifically. Pero sige, go. Tinuloy pa rin nila tumira doon. Tapos, noong una naman okay pa syempre. Vibes. Tapos, meron isang neighbor nila doon na habang nagla-laundry ata si Rosemary, na nakilala niya yung isang neighbor nila. Tapos may necklace siya na pinakita yung neighbor na. May may tannis root. Tama ba? Tannis root. Actually, hindi ko na maalala to. Ang tagal ko na yung napanood Okay. Ako din nag-nood lang ako ng recap kanina. Aha. So, yun nga, may tannis root daw yung necklace na yun. Then, after like a few nights lang ata, si neighbor na yun, spoiler alert, nalaglag siya sa window ng building. Oh. Tapos, ayun, na-deads na siya. Then, like, nalaman nung husband and ni Rosemary tsaka ni Guy, after ng night out nila, tapos naabutan nila na ang daming tao sa labas, ganun. Then, pagbalik nila sa doon na sa unit nila, yung isa pa nilang neighbor na matatanda na, yung parang kinakausap sila kasi nga tungkol sa nangyari, ganyan. Tapos, shit. Tapos, si Guy, parang theater actor ata siya. Hindi ko sure kung theater, pero basta actor siya. Parang suddenly, after a few days, sinabi niya dun sa wife niya, kay Rosemary, na binigay na sa kanya yung role, yung leading role. Kasi daw yung originally na magte-take ng role na yun is biglang nabulag, ganon. Oh. So, syempre, happy sila. Syempre, for Guy, ganon. Tapos, si Rosemary, binigyan na din siya nung necklace din ata binigay sa kanya. Pero basta may tannis root din. Then, Para saan daw yung tanis? nakalimutan ko siya kung para saan eh. Pero, mamaya, ayun. Tapos si Rosemary tsaka si Guy, gusto nila mag-try for, a baby. Then, later on, si Rosemary, parang nagkaroon siya ng vision na merong, mukha na ang demonic-like na ni-rape siya. Ganun yung vision niya. Tapos, sa vision niya na yon, habang nire-rape siya nung parang demonyo, nakikita niya yung nandun din yung asawa niya, tsaka yung ibang neighbors nila sa building na nakahubad. Parang pinapanood sila, ganun. Then, ayun, after, nabuntis na si Rosemary. Tapos, super supportive nung yung neighbors na matanda, basta yung matatanda ng neighbors. Super supportive, binibigyan siya ng kung ano-ano pinapainom sa kanya para daw dun sa baby, ganyan. Tapos si Guy naman, nag-a-advance yung acting career habang nangyayari yung mga yon. Tapos nagkaroon ng parang, hindi ko maalala, merong isang kakilala si Rosemary doon na parang nag-search siya about sa tannis root nga. Tapos before niya pa masabi kay Rosemary kung tungkol saan yun, kasi parang may satanic na background yung tannis root. Bago niya masabi kay Rosemary, suddenly, alam niyo na, spoiler alert, suddenly namatay din yung friend niya na yun.
Tapos si Rosemary, lumalaki-laki na yung tiyan niya, ganyan. Sumakit yung sumasakit yung tiyan niya. Tapos gusto niya pumunta sa doktor talaga. Kasi may doktor na pinapapunta lang sa kanya, nakakilala nung neighbors. Hindi na siya nagtitiwala sa doctor kasi, na yun. Oo, gusto niya na ng actual doctor kasi nga hindi daw nakakatulong sa pain. Yeah. Then biglang tumigil yung pain dun sa tiyan niya. Tapos naging okay na. Tapos naramdaman niya, nag-kick daw yung baby, ganyan. Tapos after a while, kasi yun nga, nasa sense na din na may something weird na nangyayari dun sa neighbors, sa ibang neighbors nila, tsaka pati sa asawa niya. Tapos pumunta na siya personally dun sa doctor niya. Kaso yung doctor niya, ang iniisip is, like, delulu na siya, ganun. So, tinawag yung asawa niya, tsaka yung doctor na pinapadala nung mga neighbors. So, wala, inuwi siya, ganyan. Tapos, kinuwento ko ng buo. Okay lang ba? Kinuwento ko ng buo. Tutuloy ko ba? Oo, sige. Hindi ko na kasi maalala eh. Tapos, ayun, magle-labor na siya, and nandun lang yung bale yung neighbors niya is sa isang coven sila. So, may witchcraft keme silang ganap. Tapos, nung nanganak na si Rosemary, diba? sinabi sa kanya, patay yung anak niya. Then, narinig niya may umiiyak na baby doon sa kapitbahay. Yung bahay nung yung dalawang matandang weirdo na mag-asawa. Narinig niya nga may umiiyak. Tapos pumasok siya doon, nandun yung coven nila, yung ibang neighbors, yung asawa niya. Tapos pinuntahan niya yung crib, tapos parang may tinignan niya yung baby, tapos may small smile siya. Parang, hindi ko alam, parang tinanggap niya na din yung nangyari. Which is, yun yung nakakainis dun sa movie. Kasi, yun nga, nirape siya nung demon, tapos yun nga, para dun sa sake nung career nung asawa niya, tsaka, parang may ritual na gagawin na involve yung baby. Ayun. Kinuwento ko na siya mo. Lalaki ko papanoodin nyo. Nag-spoiler alert kami. Ayun. Parang, ang tawag doon, lalo nung, kailan to? 60s. 60s? Oo, alam ko 60s. So, siguro like yung, wala pang independence, masyado yung mga babae. Ay, oo. Diba? And then parang it's all their decisions, like parang pati yung health nila, they're all parang kailangan may consent ng lalaki, ng asawa nila. So parang nang nangyari dun sa doctor na tinawag pa rin nung sa asawa niya. Tinawagan pa rin nung dapat na gusto niyang doctor. Parang instead of helping a person, helping Rosemary, mas napalala pa. Parang gano'n. So, yeah. Pero yun nga. So, parang woman is in service for the man lagi. Like, yung dun nga sa career niya. Oo, diba? Ginawa para dun sa career. Para sa career ng lalaki. So, Ano ba? Kasi kinuwento ko na. Hindi ko na alam sasabihin ko. Parang, siguro yung acting ni, Rosemary? Ni Rosemary, parang wala lang. Wala. Nagandahan ako, I guess. Hindi ko na siya maalala. Nagandahan ba ako? Pero yun nga, siguro para ma-feel mo yung, parang yung parang nagkakaroon na siya ng anxiety sa nangyayari. Sino ba nag-direct na to? Hindi ko sure eh. Tingnan ko nga. Pero ata siya? Parang mga 1968 ata. Pero yun nga, matagal ko na siyang napanood. Siguro mga 5 years ago. Kaya nanood lang ako ng recap. Hindi ko sure if may na-miss ako. Pero, so yun, crazy sila, satanic bitches. Roman Polanski. Oh, ikaw. Ikaw na naman. Tignan nga natin yung mga review sa Letterboxd. Kasi hindi ko na maalala kung anong mga anak ko dito. Wow, trust the devil to make such a great movie about the devil. Oh, ikaw nagsabi yan? Hindi. Okay. Like yung Okay. top, kasi nga, di ba? Ano meron kay Roman Yung Polanski? pinag-usapan natin sa The Pianist, di ba? Pala yung nagtatago na siya. Wait. Hindi siya bumabalik ng US kasi nga. My man Satan got nothing on the sheer terror of gaslighting and gender roles.
Ano ba to? Ironic that a movie about a woman horrified that she has no control over her own body was made by Roman Polanski. Oo! Damn! Nakalimutan ko na yung sinabi mo dati, ah. Oh my God. Ay! Kasi nung nag-IMDb tayo na re-record, hindi ko na siya nabanggit ulit. Doon lang sa original recording. Bakit natin napag-usapan si Pia? Nabanggit ko lang siya kasi parang inisip natin kung ano yung sa tingin ko na pwedeng pasok sa IMDb top 10. Tapos yung The Pianist yung sinabi ko. Kaya napag-usapan natin si Polanski. Gusto mo pa ulitin? Bad person. Ayun, Summary. Okay. Hindi siya Christmas friendly. Gano'n. Si Roman Polanski mismo. A documentary about my birth. What the heck? Gagi. Ay, share ko lang. Meron na akong Letterboxd Pro. Uy, bakit? Bakit? May nag-gift ni user Alanis. Bakit? Pero hindi ko siya lang. Birthday gift? Anong birthday? Pero pang patron pala yung custom poster. Tsaka Bakit may pro and may iba patron? Iba pa yung pro. Yung pro so, is like mas mas next level. mahal yung patron. Oo. Yung patron is... Ano ginagawa ng pro? Walang ads. Pwede mo i-clone yung lists. Ano pa ba? I-clone yung list? Yung list na ginawa. So, magiging list mo? Hindi, i-clone... hindi ko na-try yun. Pero yung list na existing ka, pwede mong i-clone lang. Siguro if may... So, i-clone mo tapos pwede mong dagdagan siguro ng ganon. movies. Para kung may edit ka, tapos hindi mo na uulitin yung una. Ganon. Hindi ko na alam yung iba, pero yun nga. Pero ang pinakapansin ko is wala siyang ads. Although, hindi naman siya ganun intrusive sa non-pro member. Pero yun nga, diba usually, kada page meron sa ilalim. So, wala siya. Yun yung pinaka-napapansin ko. Ito, so may ads na dito. Pero, siniscroll lang naman yan. Mas maganda siya sa screenshot, ganun. Kasi walang ads. Oh my God. Magkano yun, pro? Hindi ko lang. And yung patron, magkano? Ewan ko, hindi ko talaga ma-justify yung patron. Para sa posters. Siguro kung nag-review ako ng matino, ma-justify ko siya. Pero yung puro joke lang naman. You're paying this application or this website to have reviews siguro like this? Siguro dahil for aesthetic very purposes. supportive din sila sa Letterboxd. Okay, next movie. Next Christmas movie. Wait. Sige. Bakit? Wala lang. Bakit? Pamaya na. So, The Hunt. So, si Mads Mikkelsen yung bida dito. It's a Danish movie. Hindi yung una-una ko note, this movie pisses me off. Oo, talaga, nakakainis. Kasi alam mo yun, syempre yung perspective, plot muna siguro. Sino ba? Ikaw na ba? Sige, ako na lang. So, kasi si Mads is a kindergarten teacher and then parang very close siya. Parang in a small town lang. Tapos, yung klase ng town na everybody knows everyone. And then, very close siya sa mga kids kasi nga kindergarten teacher siya. And then, close din siya sa mga parents, yung mga ka-age group niya. And then, one day, yung isang bata. Si Clara. The bitch. Oh my God. Yun nga, si Clara, sinabi niya na parang may in-insinuate niya na parang she might be sexually harassed or assaulted by Mads Mikkelsen's character. Pero in reality, she just got it from her brother. Narinig niya narinig niya yung term na yun sa mga brother niya. And then nung sinabi ni Clara sa isang like principal siguro ng school. Oo. Pero kaya niya kasi sinabi yun kasi parang ni-reject siya ni Mads, diba? Yeah. Kasi parang may crush siya kay Mads. Tapos may binigay siyang heart na papel. Tapos parang sinabi ni Mads na sa ibang parang sa classmate niya na lang ibigay yun, ganun. So, yun. So, yun, medyo nagalit siya. Or parang, ayun. Tapos, yun nga, syempre pinaniwalaan nung principal yung bata. Oo, kasi bata eh. Kasi bata, hindi naman daw sila nagsisinungaling eh. Pero hindi mo akalain na parang, ang sinasabi lang naman nila is yung mga naririnig nila. So, ayun. And then, hanggang sa kumalat sa buong town. And then, na-ostracize. Tama ba yung word na yun? Sure. Na, nag-iba na yung tingin ng mga tao kay Mads. Kasi iniisip nila is
he's a parang Which, pedo. I thought, like, gets ko naman na yung Ah. reaction nila. Nakakainis lang kasi hindi niya deserve. Ayun. Kasi yung kasi alam mo yung totoo. Oo. Kasi kung siguro perspective siguro nung isang tao sa isang taon lang ganun. Tapos kung sa kanilang perspective mo makikita si Mads, paniniwalaan mo Oo. syempre yung perspective ng Nung bata. character na kung sino yung sinusundan mo. Okay. So, Oo. parang yung abuse nila kay Mads, iisipin mo, yeah, justified. Oo. Pero kung perspective ni Mads, Grabe ang sakit sa point of view niya. Ano pa kasi yun, like, before nangyari yung kay Clara, yung sinabi niya nga yun, parang, yung son niya is titira sa kanya for a while and happy-happy niya. Spill it all went downhill. And then also, parang, di ba, parang nagkakaroon na siyang girlfriend. Oo. Parang everything's parang- budding relationship pa lang Yeah. eh. Everything's parang, nagsisimula na maging okay yung buhay niya. Kasi parang, kaka-divorce lang ba niya? Hindi ko sure kung kaka-divorce lang. Pero yun nga, mag-isa lang siya. Oo, mag-isa lang siya. And then parang nagiging okay na yung buhay niya. And then this happened. And then parang biglang nag-nose dive talaga yung reputation niya. And then yung parang yung buhay niya. Like, everybody, like, shinut off talaga siya. Everybody wants Tapos, meron pang part doon na parang sinabi ni Clara sa parents niya na nag-lie lang daw siya. Hindi daw totoo yun. Oh, spoiler. Ay! Hindi, sige, okay lang. Tapos, parang, dahil ang response sa kanya is, baka nako-confuse na siya sa nangyari. Kasi nga, syempre, bata pa siya, ganun. So, ayun, talaga nakakainis yun. talaga. Kasi inadmit na niya na, Parang, so baka daw It's not true. na-manipulate lang siya na sabihin yun. Pero kasi, Hindi. yung family niya kasi, best friends. Family friends si Oo. Mads doon. pero nakakainis kasi parang feel ko nga ang neglectful nila sa anak oo. nila. Kasi si Mads pa, naabutan niya na nasa Nasa sidewalk oo, lang. siya pa naghatid sa school. Siya, ayun, ang asikaso niya sa mga bata. Tapos, ano yun? Nakakaawa siya. Nakakaawa si Mads. Tapos, ang kasama niya aso. Oo nga. Tapos, spoiler alert. Ito yung Ito nakakagalit. yung pinaka-spoiler. Nakakagalit na pinatay yung aso niya. Yeah. Nakakainis talaga. Yun yung pinaka-worst na nangyari. Wow. Pinaka-worst. Kasi ang innocent ng aso, like, Oo, dinamay. why? And then, ayun, parang pinapakita dito sa movie na parang yung mass hysteria and then yung parang bandwagoning and then yung parang paano ba? Parang they're taking justice into their own hands without actually I don't know, how do you know for sure? And then Ayun nga, yung like, false effects ng false accusation. yeah, ganun. false accusation. Pero grabe, ang stressful nito sa akin talaga. Habang pinapad, kasi ang awa ako kay Mads. And then, yung acting din ni Mads, yun talaga, parang, nung una, parang, yeah, he's acting like Mads. Pero nung part na, akala ko, based on the poster, akala ko, action movie siya. Kasi, di ba, parang yung nakatingin si Mads, and then may sugat siya sa ilong or something. Parang, akala ko, siguro, killer siya. Ay, ako parang din, siguro baka action, killer. ganun. The Hunt pa yung tawag. So, parang baka hunter. Siya pala yung victim. Siya pala yung victim. Siya pala yung hinant. And then, ayun, dun sa part na yun, sa simbahan, parang, oh my God, ang ganda ng scene na yun. Sa dulo ba? Is ending ba? Or? Medyo ending. Yung Christmas time. Oh nga, no, Christmas time na. Kaya no? nga, ito yung una ko naisip eh. Tapos mas snowy pa, di ba? Okay. So, nung Christmas time na yun, and then, syempre, mag-a-attend sila sa simbahan. And then, syempre nag-attend si Mads and then siya lang, after na nang binit up siya nun, and so may sugat-sugat siya. And then, tumingin siya sa likod, tiningnan niya ng eye to eye yung best friend niya, yung tatay ni Clara. And then, parang yung mata lang niya, parang, like, see me. See, parang please, yung parang believe me na hindi ito, parang, hindi niya kayang gawin yun. Hindi niya kayang gawin yun? Or is there some kind of contempt, something doon. Baka may galit na rin siya, gano'n. And then, nung pumunta siya doon, nag-walk down the aisle siya, and then, medyo parang pinakita niya, parang parang binunch up niya yung shirt nung tatay, and then parang, may sinabi siya doon parang,
Yeah, yun yata yung Maalala. sinabi niya na parang see me? Something Hindi gano'n? ko maalala. Nakalimutan ko na yung sinabi niya. Basta yung parang, gusto ko rin yung pagkaka-write kasi, yung dialogue niya doon, hindi siya monologue. Mm. It's like a real, parang kung sa totoong buhay, ito lang yung masasabi mo talaga. Hindi siya nag ng mga monologue keme doon. Oo nga. Na parang hindi siya ka-eloquent parang emotion paano ko ba masasabi? Ako yung hindi eloquent talaga. Paano ba masasabi? Parang medyo naiiyak na rin si Mads doon na basta maganda. Hindi ko siya masyado maalala yung Fudge. And then yung ending. medyo ano nga ako dun na parang after all of those, na forgive niya lang ng parang nag-back to normal lang siya. Yeah. Paano nga ba nangyari yun? Hindi ko na maalala. Oo nga. Pero yun nga, nakakaano lang, parang biglang ganun na lang sa kanya. And then, he's still being hunted. Oo. Dun sa ano. Parang, siguro, ganun din mag-isip yung mga tao na parang if they believed something initially, it's very hard to, like, flip it. Parang mag-iba yung paniniwala mo. Kasi medyo ganun din ako eh. Like, I believed in something na parang, and then parang may mga nakikita akong evidence na parang, maybe it's not real what I believed in. And then parang siguro sa pride na rin ng tao. And then, yeah. Parang you're gonna na lang, stand Double your ground. down, stand your ground na parang, yeah, I don't know. It's Pero me. ano siya, It's my heartbreaking flaw. sa akin. Yeah. Sobrang sakit niya sa So, actually may naisip pa ako since 4 movies lang na pag-decide natin na pwedeng i-add dito. Pero napag-usapan na natin siya before, which is The Shining. Pwede siyang, kasi family din, tapos winter. So, and medyo, panoodin nyo na lang yung Halloween. ang taman. Yeah, maganda rin. Hindi, wala palang Christmas lights dun. Pero, ayun, that's the movies that we wanted Watch to talk about. Sa Christmas, pero not with your family. Oo. And then, kung may seasonal depression ka, baka wag na lang din. Lalo yung Possession, tsaka in The Hunt. Oo. Baka mag-spiral ka. Sorry, hindi ka na naman responsibilidad. Ganito, tapos, sorry. So, ayun, that's the end of our Christmas episode. Hindi masaya. Parang, Hindi masaya. ayos, Christmas episode. Christmas. Diba? Ang underwhelming compared sa Halloween na sobrang effort tayo nag-design. Oo nga eh. Bakit may ganito kami? Tapos At may least. design na talaga. Ano pa tayo sa Nag-dress up pa Halloween? tayo. Nag-dress up pa Oy, tayo. bakit? Diba pag Christmas? Diba parang tayong Christmas Kaya kami Eve. nakapag-jama eh. Oo. Ayaw nga pala, ito pala ang Christmas gift ko sa'yo. Ha? Joke lang. Kinabahan ako, wala ako. Ay, strawberry jam. Ayaw nga pala. Wala ako. Okay, wala. Joke lang. Oh my God. I thought about it. That's the thought that counts. Ayun. So, that's it. Pansit. Merry Christmas. Merry Christmas. Parang di talaga merry. Ayun na. Happy holidays. Bye-bye. Bye. Again, this is... Bye na agad. This is Julia. Kyra. This is Take Two Talks.